Kung hindi masosolusyonan ng taon-taon na lang na pagbaha sa Pilipinas, iindahin daw ng ating ekonomiya ang danyo sa posibleng umabot sa $124 billion o mahigit 7.6 trillion pesos mula 2022 hanggang 2050. On average, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas kada taon ayon sa Pag-asa. At kabilang tayo sa mga bansang pinaka-apektado ng water-related disasters gaya ng malawakang pagbaha. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang climate change at lokasyon ng ating bansa ang problema, kundi ang dekada-dekadang mahinang urban planning, matinding pagkukulang sa waste management, pati mga flood control project na kundi outdated o luma, ay substandard naman dahil sa korupsyon. Hindi na raw sapat ang concrete dams, flood walls at mga dike. Ngayong tila palakas ang palakas sa mga bagyong tumatama sa bansa at patindi ng patindi ang pagbahang nararanasan natin. Anong flood control projects ang pangmatagalang solusyon sa baha? Halimbawang mayroong isang malawak na lote. Kung wala pang istrukturang nakatayo rito, bumabagsak ang ulan sa lupa at kaya nitong sipsipin ng tubig. Pero kung ang lugar ay tinayuan na ng mga kalsada, mga bahay at iba pang gusali, at kung ang lupa ay sementado na, wala nang sisipsip sa tubig ulan. Ang tawag sa tubig na naiipon ay runoff water. Malaking tulong sana ang mga drainage para umagos ang tubig palabas sa dagat. Kung sapat ang sukat ng mga ito, maayos na na-maintain at hindi barado ng sangkaterbang basura. Paano na lang kung ang problema sa lote na ito ay problema ng isang buong rehiyon gaya ng Metro Manila na may mga ilog at nasa gitna ng Manila Bay at Laguna de Bay na heavily silted at posibleng umapaw tuwing malakas ang ulan. Ayon sa Philippine Disaster Resilience Foundation, posibleng maging solusyon ng green infrastructure gaya ng sunken lawns at underground tanks. Ang sunken lawn o retention pond ay isang landscape design na mas mababa sa ground level. Nagsisilbi itong natural sponge kung saan naiipon ang runoff water para mapigilan ng pagbaha. Ang underground tank o detention pond naman ay nagsisilbing malaking water storage kung saan naiipon ang runoff water kapag malakas ang ulan. Ang tubig ay unti-unting na i-release para maiwasan ang pag-apaw nito. Gaya na lang sa Bonifacio Global City na may 22,000 cubic meter detention tank sa ilalim ng Burgos Circle kaya naiiwasan ang pagbaha roon. Ang lalim nito ay katumbas ng gusaling may 4 na palapag. Kaya nito mag-imbak ng tubig na katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pools. Nitong April 2026, inanunsyo naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ginagawang 3-in-1 facility sa Quezon Memorial Circle. Magsisilbi itong park, retention pond at detention pond. Kaya raw nito mag-imbak ng hanggang 651 cubic meters ng tubig. Naglagay rin sila ng filtration system na may 282 cubic meters capacity. Ang tubig ay gagamitin para sa landscape at irigasyon ng lungsod. Iminumungkahi rin ng mga eksperto ang pag-upgrade at regular na declogging ng mga drainage systems, ang reforestation ng Marikina watershed at ang paglalagay ng spillway kung saan dadaloy ang excess na tubig mula Marikina River at Laguna de Bay palabas ng Pacific Ocean. Pangmatagalang solusyon ng panawagan ngayon ng iba't ibang grupo para makaahon ng ating bansa sa problemang taon-taon na lang tayong nilulubog. Ako si James Agustin para sa GMA News.